Mayong hapon, no? Okay. Kapit na mag-alas 5. Salamat sa Ginoo sa higayon na makabarog ko usab diri. Grasya lang sa Ginoo, no? Dili lang nato matag-an ang atong kinabuhi. Usahay na time na magluyag ta, na time na mayroon tang gitawag mga gibati sa lawas. But salamat, God is so good. Tinud-anay na ang pagpangalagad sa Ginoo full of challenges, no? But salamat sa awit na nag-remind our Heavenly Father watches over us, no? Salamat na maunang assurance na nindot sa tanan. Matalikdan man ta o dili ta matanaw sa laing tao, but ang Ginoo gyud nakakita sa atong kinabuhi. So thank God for that wonderful challenge. Sa mga followers nato sa Facebook, patuloy tayo sa ating ministry, especially sa every day na binigay ng Panginoon sa Anabaptist Church. Still continue working for the Lord, no? Salamat sa leadership once again of Pastor Daniel Bernales. Salamat sa kanyang buhay na ibinigay ng Panginoon. At ngayong hapon, I would like to be honest, this preaching, mauni siya ang akong Sunday school nung nagkuyog mi ni Pastor Dan sa Manila. And gahapon, samtang nagbasa si Brother Noy ng tawag nini, Psalms 23. Naka-jot down tag 17 points, no? The whole chapter. So, ako launtang iwali ni, pero salamat kay naano man tayo nabutang nihatag ka brother Jacob nya kanina sad samtang gawali siya. Salamat sa Ginoo na muhatag yapog minsay. So anyway, thank God for His sustenance and grace sa ating kinabuhi, no? And above all, ginapasalamatan ko ang Ginoo sa higayon na giatagan ta og chance na makapangalagad through this ministry sa atong pagwali sa pulong sa Ginoo. Dili lalim magwali and dili lalim sad mohimo og mensahe, no? Sa mga Bible student, I know na moabot ang panahon, ma-pressure mo inig abot sa panahon na hatagan mo, pangayuan mo og outline na laing-laing klase. So I remember tuloy si Pastor dili good nasipyat si Pastor Bernales, no? Every time mo barog ko pulpito makainumdum gyud pastor kay tungod sa iyang leadership, tungod sa iyang paghagit namo, we are what we are today. Barog ta o nakatuon ta because of Him. Glory to God. Gihatag siya sa Ginoo sa tua. Hapit ko mo back out kaniadto kay katagan mi pangayuan mi balig 40 nga outline. Tagal lang mi usa ka bulan na himuon. Na po ka textual, na po ka expository, na po ka topical, og na po ka Bible character. So asa ta mangahoy dili sa pocketbook diri. Salamat kay ang Ginoo maayo sa atong mga magtutudlo, no? Sometimes di nato makaligtaan lang nato, pero pasalamati ang mga teacher ninyo. We are here because of our teacher, no? Until now, Ma'am Nora, Ma'am Susie, Ma'am Joby, katong mga nagtudlo kanito sa Bible School na labi ko sa ACA. May mga estudyante sila karon na naging successful not because sa ilahang kaugalingong abilidad, kundi tungod sa hining gitawag na dali palungo ko lang sa ning samok. Okay. Kung credit to. Salamat sa anyway, ang padayon na paggamit sa Ginoo. But dili nato malikayan kami na mga idaran. Kamo na mga idaran na nakaagi na ito. Lilipas din ang panahon sa atin, no? And may mga next generation na susunod. And when we talk about next generation, kamuna na naadiri karon na naglingkod ng mga batanon pa. That's why be serious sa inyong pagtuon kay nga naman moabot ang panahon makaingon mo na eksakto gyud ang giingon ni sir, eksakto gyud ang giingon ni ma'am. Kagaya na akong gisulti, eksakto gyud ang giingon ni pastor na walang shortcut sa ministry.
walang shortcut sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Dapat natong haguan nga naman anything daw nagyaguan nato na ikalipay sa atong kinabuhi. So before ta mo basa sa atong text, I would like to read this of course dili akong original na search ko ni. Where did the 12 apostles go after the resurrection or after the resurrection and giyataga sila Great Commission of the Lord Jesus Christ? Do you think asa sila ni adto? Human ingon ng Ginoo, go ye into all the world and preach the gospel, di ba? Wala naman ta nakasubaybay, hindi na natin nasubaybayan ang kanilang buhay. But kung ating isa-isahin, mayroong available na history nagsabi na bawat isa sa kanila may mga destinasyon na pinuntahan. Una, number 1, sa listahan ko si Peter, pumunta siya ng Antioch, and then pagkatapos sa Antioch, dito siya sa Rome. So, i-search lang ninyo yan, yung mga mapa, na available ta karon sa atong mga internet, ma-search nyo na. Niadto si Pedro sa Antioch, then padulong siya sa Rome. Pag abot niya sa Rome, unsay nahitabo niya, of course, ministry ang iyang gatuan. Sa pinakatumoy siyang kinabuhi, unsa man, he crucified upside down. Gilansang si Pedro patiwarik dito sa Roma. Kaya dili dapat magpasigarbo ning di na ko musulti ngalan sa reliyon na mao daw ang Santo Papa, ang unang Santo Papa si Pedro, nganong dito man nila gipatay patiwarik kung ang Santo Papa una dito si Pedro. So dili si Pedro ang first pope dito sa Rome. Kay dito siya namatay, crucified upside down. Ikaduwa, si Andrew, 12 ka apostoles ni. Andrew, niadto siya sa Syria o sa Greece. Kung saan natabo kaniya, di-crucified siya dito at Petra. Ibig sabihin, dito siya na-crucified gyapon, gilansang, pero wala maghisulti kung upside down. Pero dito siya gilansang. Duwa na, Ikatulo, si James. Si James niadto sa Spain, okay, Espanya, killed by sword. Pero nato siya, namatay siya dito by sword at Jerusalem. Tulo na ang namatay. Nindot na kamatayon. Number 3, John. Or John the Beloved. Niadto siya dito sa Ephesus. Then na-exile siya sa Isle of Patmos. Mo ni nasulat niya ang Book of Revelation. And then, natural death ang ikamatay ni John, Kini arang-arang ni natural death, Si Philip naman, number 5 sa akong listahan, niadto siya sa Prussia or Asia Minor, crucified upside down. Bartolome, yung sa ingingon dire, adto siya sa Armenia, and India. Niadto day si Bartolome sa India, kaya dili sila pwede kabalibad sa Ginoo, gipadadaan sila missionary by the name Bartolome. Niadto siya sa India, unsay nahitabo? Crucified and beheaded. Gawas sa gilansang siya, gipugutan pag sa gulo. Si Thomas naman, the doubter, niadto siyang Persia and India also. According pa sa history, gisibat siya ng spear. Sakit gyapon na kamatayo na. Si Matthew sa Ethiopia, dito siya, gimarder siya. I don't know what kind of murder. Sige, saksak siya. Pero gimarder siya according pa sa record na marder si Matthew dito sa Ethiopia. And then, dinita kay Tadeus. Si Tadeus, niatog Syria, duwa sila sa Tadeus and Jude. Si Judas sa Jude. Dili itong Judas na nagpakamatay, Tadeus and Jude, sa Syria and Mesopotamia, the same sila na lugar, martyr at Birut. B-R-U-I-T. Usa na klaseng punishment sa ila. Sakit gyapon na kamatayo na gimartir sila dito. Si Simon sa North Africa, killed, pero namatay siya sa Persia. Si Matthias, katong nipuli, ka-12, katong nipuli kang Judas, niadto sa region at Caspian, naana sa atong mapa, Caspian, region at Caspian, ang sa kamatay niya, stoning and beheaded. Gibato siya o gantod, gipugutan ng ulo. Ang ato ibutang ato kang ngalan, kung sakay kamatayo na ata. But anyway,
Dili lang ta sa ato focus sa atong Asana Baptist. Pastor Bernales died because of ministry. Lahing kamatayon niya, ikuha siya sa Ginoo through physical na illness, but he is serving the Lord. Nganong gi-appeal ko ni? Kay kunyong usa-usahon tanan, walay alagad sa Ginoo sa ilang panahon na nagigdag kwarta, nagpasarap, nagpalami, tanan sila nangamatay tungod sa pagpangalagad sa Ginoo. In our Christianity today, we have the lazy Christianity. We have the complacent Christianity. And we don't want to sacrifice for the Lord. And that's the reason why may mga panahon na sa atong kinabuhi, pag mangalagad ta sa Ginoo, let's think and imagine what happened to our forefathers, what happened to the apostles, what happened to our mga contender na atong mga panahon na. Until now, sa atong mga, dito ta sa mga Dark Ages Christian, taas na kayong atong kuhaon, puro sila nangamatay, kapait sa kamatayon, sakit sa kamatayon. But I believe meron silang gipanghawakan na bersikulo. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Kanina, nangutana si Sir Noy sa iyang Sunday school kanina. I don't know kung nadala ko ba diri. Gikopya ko gud to. Gisulat ko samtang nangutana siya. Sa Sunday school si Sir Noy, si Brother Oscar, no? What is the meaning of death sa Christian para sa tua? Amtang nagsugot siya, siyempre nangutana sa lain, pero wakabot sa amon luyo, pero sige lang, ako lang basahon. Ang death diya sa atong Christian, ang meaning niya, very simple, departure from earth and transfer to heaven. Mo anong meaning ng death sa Christian. Mubiya ta sa kalibutan, departure from this earth and transfer to heaven. Mao na ang klaseng kamatayon na nahitabo sa mga Kristohanon sa ilang panahon. Namatay sila, na-transfer sila ngadto sa Ginoo. And of course, wala na tayo paradise karon pagkamatay sa atong Ginoo na buka tong gitudlo na ni Pastor Bernal, na buka tong tabon sa templo at gitransfer katong mga Old Testament saint. Wala na gitangtang ng paradise, direct na sila dito, gidala na sila sa heaven sa Ginoo. And that's the very biblical teaching na giingon sa Bible, na until now, wala na ta, di na ta muuyon sa giingon sa mga Jehovah's Witness na ang atong kalibutan, himuong paradise, himuong paraiso. No, kining atong kalibutan, mahimong worst to worst ni. Na karong nga hapon, I would like to invite you to open your Bible, please, or rise up in the book of Acts. Isa continuation sa akong introduction, book of Acts, chapter number 16, verse 1 to 10. Acts 16, verse 1 to 10. Mauni siya ang atong text na pagakuaan o base sa atong pagatun-an karon. Acts chapter number 16, verse 1 to 10. Akong basahon ng verse 1, kamong verse 2, and then magdungan ta sa verse number 10. So sabay-sabay tayo sa verse 10. The Bible says, Then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was their name, Timotheus, the son of a certain woman which was a Jewish and believed, but his father was a Greek. It was well reported of the brethren that heard of Islam and Timothy. Him would Paul have to go forth with him and took and circumcised him because of the Jews which were in those quarters, for they knew all that his father was a Greek. And so were the churches established in the faith and increased in number daily. After they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. And they passing by Mysia, came down to
And a vision appeared to Paul, and in the night there stood a man of Macedonia and prayed him, saying, Come over into Macedonia and help us. Okay, ako nakadungan, ako na namubasa verse 10 balik. And after he had seen the vision, immediately were endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Let us pray. Gracious and loving Father, once again, we thank you, Lord, for this opportunity. We thank you, Lord, for your love, grace, and mercy. Be with us this afternoon as we continue to study thy word. Give us, Lord, a message from on high. I know, God, that this message is already prepared for how many months already, but thank you, Lord, for reminding me once again to bring this message to each one of us this evening. We give you back the praise and the glory. We ask the Holy Spirit and through the power of your precious blood, I pray for your guidance once again in Jesus' name. Amen and amen. I-continue ko ang history dire. Ay di ko na-include si Apostle Paul. Apostle Paul, namatay siya sa panahon ni Emperor Nero, AD 64 or 65. Gipugutan siya ng ulo sa panahon ni Emperor Nero. And this passage, Paul begins his second missionary journey at that time. Muna siya ang second missionary journey ni Apostle Paul. He traveled to Derbe and Lystra where he met Timothy. Dito niya nahimamat si Timothy. So nakita nato, grabe ka sa soul winner ni si Apostle Paul, no? Nakakita siya batan-on gingan lang Timothy. Kaya nga itong mga pagsuri-suroy sa gawas, no? Kan mga maghatag-tag tracks, mag-encourage sa mga batan-unan, no? We have one here, si Brother Kenneth. I appreciate him kasi every time pangutan ko, ready ka na magpabaptize? Yes, sir, yes, sir. Ibig sabihin, willing siya magpabaptize. Even pangani siya nabaptize, nagawali naman niya sa kulon. So, nga na siguro si Timothy at that time, nung panahon ni Apostle Paul, na-meet niya ni Timothy sa kanyang second missionary journey dito sa Derbe and Lystra. Morning na-meet niya. Pero may problema dire. Ang una, of course, ang ginikanan, si Timothy, ang iyang mother, is a Jewish believer. Hudyo na magtotoo. And his father is a Greek. I don't know, na-influensya na. Pero I believe na ang amahan siguro, nagtuo na siya. Pero Greek, ibig sabihin na, tanabang dili siya pure na Hudyo. Ibig sabihin, mix na siya. To avoid conflict, ano gihimo niya? To the local Jew, Paul has asked Timothy circumcised. Nabasa nyo diya kanina, na gipatuli. Ayaw nyo butang ang Malaysia, no? Basi mo kadungog tuli. Ang uban sa inyo, magunahuna na. Sa Hudyo na customary, dapat yung tulion ang bata. Pagka natao sila, even nga ni sa Apostle Paul, si Jesus Christ, 8 months, baby ka pa lang, bago pa lang, 8 days? Hindi ako na 8 days. Ika-8 pa lang ni mo kaadlaw, gikan sa pagpakatao, dapat matuli na kanong sa panahon nila sa ilang customary. Kaya nga naman, it's a sign of covenant nila sa Ginoo na kinahanglan, being a Hudyo, mag-circumcise. So, para malikayan ang kritisismo sa iya, ang gihimo niya, gipatuli si Timothy. No? And they continue traveling from town to town, delivering the decision made by the apostle and elders in Jerusalem. As a result, the churches grow stronger in faith and numbers. Kung saan nakita nato example dere, Apostle Paul start right, that's the reason why ni-grow ang simbahan. And I believe, since 1987, Pastor Bonales start right to the Anabaptist Church, until now, makaingong bata na nag-grow ba ang atong church? Since Pastor Bonales start ni, until now, we hope and we pray na nagpadayon ta, di ta mo decline, nagpadayon ta sa pagpangalagad. And the same as Apostle Paul, he start right. Kung na may problema, iyang gihimo, iyang kanang gipa-circumcise. Kaya nga naman, may mga kritisismo. Kaya nga naman, ang mga Hudyo, mukritis nga nung ikuyog man na siya na wala man na ituli. Mo nang istorya diya. Pero sa ilahan na, ayaw niyo butangan kay kita mga Pilipino, malisyoso ta ba sa magkasigutan na ng circumcision. But sa kanilang panahon, importante yan sa ilang practice. Nagsugod na dito sa panahon ni Abraham. Tiguang na nga ni Abraham, nagpatuli pa. Kaya nga naman, isa covenant nila na sa Ginoo.
Mao na siya ang doctrinal na dire na application. Og nag-start si Apostol Paul og write, nadaog niya ni si Timothy, nag-grow ang mga number sa simbahan diring lugara, diring dapita. Paul and his companion tried to preach in Asia and Bithynia, but the Holy Spirit prevent them. Kaya ito napakita siyang vision na ayaw na magpadayon din. Na ay guidance gapon sa Holy Spirit. Nagsalig sila sa giya sa balaang Espiritu. Prevent them eventually that reached Troas, where Paul has a vision of a man from Macedonia. Kakita siya vision. At that time, hindi pa man kumpleto ang Bible. Ayaw nyo kalibugan ang inyong kaugalingon. Kasi magpaabot ang Lord, usabi, vision ako. Naiatag mo. Always ako, dili na mawala sa ako ng ilustrasyon ni baligo ko, Pastor Bernales gyapon, mentor man nato, magtutudlo man nato na naaraw Bible student ni sulod sa Bible school. Yahaman ng ilustrasyon. Gipangutana, hatagi kog timailhan gyud, hatagi kog kanabang prueba na ikaw talagay mga lagad sa Ginoo. Ningon daw Bible student, Pastor, usa ka gabi nakakita kog sa akong pananaw, nakita ko ang word na PC. Ngutana ang pastor, kung saan na ibuot pasabot ang PC? Ang meaning niyan, preach Christ. Dungog na siguro ni Brother Jerry na kanito, kanang ilustrasyon ni pastor. PC, meaning preach Christ. Sige. Gisakyan sa pastor. Sige, kung maumangka na siya, na nakita kag vision nimo na PC, preach Christ, sige, enroll sa Bible school. Niabot ang pinakabulan, pait sa Bible school, nagkalisod unya, wa pa niabot og wala ka gaabot og tuig daw, niduol balik ang Bible student, ingon, Pastor, sayop de itong PC na ako nakitaan meaning. Ano man? Mali to, ang meaning day ng PC, uli ko balik sa mo, kay ang PC day plant kamuti. Balik sa pagpanguma, pagplant og kamuti. Ano man? Wala kay PC diri sa to. Kaya unsa man kalisod no, ayaw nato kalayo ra na sa tinuod. O pangani tagi pugutan og ulo. O pangani tagi sibat diri, di ba? Ay kanito Bible student diri, hadlock diri ang kay ngano man. Pag singgit niya gigising yung Satanas, harawa gyud ng Inanggi ang yawa. Mas gamahanan ang Ginoo nato. Mas gamahanan si Ginoong Jesucristo kaysa pasayawa na nagsamok-samok sa atong kinabuhi. Mao ni may mga times may problema, may mga times may mga kalisdanan, but once you are dedicated, nagpadayon ka sa buluhaton sa Ginoo. Mao ni nahitabo kang kang apostol po nakakita siya vision, dili itong vision na nakakita ng estudyante na ingong PC, no? Iyang gingon gituman niya kay nga naman di pa man kumpleto ang Bible at that time. Wa pa kumpleto kaya nagsalig pa sila sa mga vision na ipakita sila sa Ginoo. Ingon pa diha, gitawag sila para dito magwali sa Macedonia. Kaya nabugna ang mga Macedonian believer. Grabe ka mga giver ng Macedonian believer. Because of that vision, nagipaadto sila dito, gigiyahan sila na dito sila magwali. Na karong gabi simple pangutana. Simple lang na hagit karong gabi be active. Be active. Kaya nga naman, kung nakita nato ang example sa mga nauna nato, ang mga apostoles, even down to Apostle Paul, even down sa pagpangalagad, nagpadayon sila. How much more sa atong panahon karon, na ang atong panahon karon lisod na atong tanawon ang kalibutan, ginahatak na kita aron mo biya sa pagpangalagad. Be active serving the Lord. That's the reason why na karon nga gabi garo nga hapon, importante na pagpangalagad sa Ginoo, ibutang sa atong kasing-kasing, whatever it takes, nagtiguang man ta, nagbatanon man ta, walay mo nagbata nato. Every day in our life, nagadugang ang atong paniugon. Almost kanina, matintal ako mo yung Brother Vincent na, di ko aray kapitig sakita sa akong hawak. Tungod na ni sa ginamos. Of course, wako gibaso lang ginamos. Lami kayong ginamos. Tangan kong limonsito o sili. Masarap ang ginamos gikan sa kuaming. Pero ang bawal, masarap. Piting. Dili ako magpa-check up. Basig mo na po na kidney hunta. But anyway, tanan man ta may kidney.
Walay tao diri walay kidney. Tanan ta may kidney. Pero pag maigo ang atong kidney sa sakit mo nang number 1. So ang pinga nato atong lawas kay nga naman kining lawas gipahulam sa Ginoo, hantud kuwaon na ta sa Ginoo, unta makit-an sa Ginoo na we are active serving the Lord. According pa sa science, there are 2 kinds of volcano. Yung tinatawag na active and dormant. Dormant means inactive or asleep. Natulog lang. Naana siya pero wak mang hadlok, no? Naaraw diri sa Cebu, naaray dormant diri na volcano. Kasi asa rin, dapit dia, basig na dia sa itong kilid-kilid. Ha? Natulog lang daw na siya. Mabot lang ang panahon na bubuto na siya. Mo nang gitawag na dormant. O, kung dormant kita na Kristohanon, sige na ka. Oh. Naaka, pero waka pa nag-irap. Mo panahon na eruption, mo na bubuto na siya. Oh, mo na siya ang dormant. Ang active naman, mo ni siya ang makita nimo, kana kagaya ng kanlaon, makita mo na usay mo buga siya. Panag sa mo buga og kanang usay sa gunson gani sa kanlaon, sa taal, sa Mayon volcano. That's why kabalo ka na pag may danger na moabot, makitaan mo na, uy, nag-aso na ni siya. Ngita na mong evacuation, muhawa na mo sa area na duol niya to. Kaya nga naman, pwedeng mubuto ng gitawag nakitaan yung active na volcano. Giulagway na sa atong kinabuhi as a Kristohanon as an active or a dormant Christian. But I would like to talk about be active. 2 questions. Ang kato 17 points tong Psalms, mao ni unta akong danon pero naa naman nahatag ko ng brother Jacob ang katong pero kining ako 2 ka pangutana pero kada usa tag 20 ang sub points. So humanta diri gabiing dako na. No. It's a joke lang. dili na ko himuon ng tag 20 puntos. 2 ka question ni siya na pangutana na why we should be active. Nakapangutana ka ba sa imong kaugalingon, nakapagtanong ka na ba, bakit ba kailangan mo maging active? Yes, there is a lot of criticism. Ngano nagpadayon man ka mga lagad sa Ginoo? Like what happened to the life of Job? Ngano niingon man, usay, lata na kayo ang pangalan ni Mrs. Job. Kanunay sa Bible, mga preacher, latan pag-ayo ang pangalan ni Mrs. Job. Kaya nga naman, niingon siya, biyain ang Ginoo, nagpabiling ka pa sa imong integridad. You know, kung ikaw usa ka inahan, I don't think so. Di ka ba ka-istorya dili mao sa imong asawa o bisan pabatok sa Ginoo. Nalimang ka namatyan ka ng anak. Nahurot ang inyong kabtangan. Nya dili pagud nag-grow na si Mrs. Job. Natural lang nabatiyo sa isang inahan. Mawala lang ani ng usa ka anak. Magkasakit lang ani mong anak. Grabe ka nga ni karakara. Bisan nga ni kita dili man kita kanang inahan no. Ako amahan ko. Magkasakit ka ni akong anak. Magkarakara ko pangitag tambal. Kana pa ka si Mrs. Job, wala ko na siya gi-justify sa iyang mga baba na gipangsulti. Biyayang Ginoo, nagpabayon ka ba sa imong integridad? There will come a time sa atong pagpangalagad, mga igsoon. May mga time, makadungog kang negatibo. May mga time, wala encouragement ka mo. Panayon lang, nga naman, ang Ginoo nagtanaw sa imong gibati. Ang Ginoo nakakita sa imong pagpangalagad. Dili financial ang basyan diri. Saan mo na namatay, milyonaryo. Wa man ang alagad sa Ginoo. Ang basyanan diri, your sincerity in the sight of God. That's why, Brother Jerry, ato simba. Salamat, nisanong siya sa invitation. You know, ang atong pagbalik sa Ginoo, dili na siya ingon na alkansi lugi ta. There is great reward. Why? Nga naman, tulo ka igo sa atong kinabuhi mo ni because of adversary. Nganong kinahanglan maging active ka? Kay kung aktibo ka, mas aktibo sa nangyawa. 1 Peter 5:8, the Bible says in 1 Peter chapter 5 verse 8, usay giingon diri, anong sabi ng 1 Peter 5:8? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is what? Is like a roaring lion seeking whom he may devour. Moingon sa one time, may gwardyang gipangutana, unsaon ko pagdawat nimo sa mga gwardya niya. Ako di mo si Alex, gwardya to si Alex. Hatagi kong convincing reason na ikaw madawat ka sa kining establishment, kining bangko ha. Sir, dawat gyud ko nimo sir. Nga naman,
Gamayng hikas-hikas, mata ko dayon. Natulog di Brad. Wala mo kagit. Wa gidawat. Ngano wa gidawat? Ngano wa gidawat? Sa ato pa, gamay hikas-hikas, mata ka dayon, natulog ka ni ana. You know, gamay hikas-hikas na to, sultihan ko kamo ang yawa, doble ang paningkamong tabungkagon ta. Kabalo ka kasi bungkagon sa yawa, diri sa maong simbahan, katong faithful na nangalagad pag-ayo sa Ginoo. Isa bungkagon, ang Bible student, paungdangon na sa ano. Kaya nga naman, usalang ka Bible student, mapaundang sa yawa, dako na ang kadaugan sa yawa na. You know the reason nga numang dagan ka mga tao ni biya na sa pagpangalagad? Because the adversary, the devil, natukob na sila na suroy-suroy na. Pag matukob ka sa yawa, sultihan kikaw, ang yawa piting kalipay niya na ikaw mabungkag. 1 Corinthians 16:9, tanawa, pamatuod na ang yawa gud galaroy-laroy gud aron bungkagon ang mga alagad sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 16, verse number 9. Awan nato ang 1 Corinthians 16, verse 9. Okay. Ingon diri sa 1 Corinthians chapter 16, verse 9. Si Apostle Paul naka-experience nini. Unsa ingon niya sa 16, verse 9? Ingon diha, for a great door and effectual is open unto me. Di ba? May mga great doors sa ato karon. Ako, I believe si Pastor Nalipay, pagbiya niya, nga naman, naabot niya ang iyang pangandoy, ang mga open door, nasudlan niya from Luzon, Visayas, Mindanao, nakaabot ang band, nakaabot ang impluensya sa Anabaptist Church. It's a great, not only in the Philippines, but also in the other country. But you know what happened? A great door is open unto me, a door is effectual, is open unto me. O say sunod, and there are many adversaries. Muna yung atong bantayan why we should be active because of our adversaries. Nga naman, kining adversaries ni, ngilngig ni kaysa pa sa atua. Wala tayo binatbat nini, only by the grace and the blood of the Lord Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. 2 Corinthians 2:11, lest Satan should get, giganla na. Kanina adversary pa, karong giganla na. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Every day in our life, mangitag pamaagi na ang yawa, iguunta. Through physical man, emotional man, financial man, tanang problema, ipadala niya, aron ikaw madiskuray, aron ikaw maundang, but by the grace of God, magpadayon ta, because of the grace of God, walay kapildihan, basta grasya sa Ginoo ang atong saligan. Dili ni pinadan ay maayong laki, yes, abilidaran ta, but ayaw salig sa ability, na naa ka nato, saligi ang grasya o gahom sa Ginoo, especially the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya mo nang gikahadlukan sa yawa, when you acknowledge the blood of Christ, mupalayo siya. Number 2, not only because of adversary, but because of apathy. Kinibitaw apathy, kanang apathetic na attitude, kanibang wala na pakialam ba? Wow, we don't care, no? O diya sa PowerPoint, na ato, ndot anta kumakitaan, kaya lang wala tayo extra na laptop, na forward ko itong ano. Actually, si Pastor Dan, naghimo niya ng PowerPoint. Gihatag ko lang outline. Gipa-Sunday school niya ko dito sa Manila. Mo nang gihimo. Mo na, karon na gipa-forward ko lang sa Pastor Dan through email. So, yung ko, Pastor, mangayo ko. Mo na na-adiri ka nung sa live. Magtanaw, makita nyo diya. Na-i-word diya na I don't care. Mo na siya ang gitawag na apathy. Yung apathy, apathetic na attitude, tanawa diri ang Matthew 26, verse 36 to 46. Matthew chapter 26, verse 36 to 46, ang new na Bible. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciple, sit ye here while I go and pray yonder. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then said he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Napil na ni Kristo na mamatay, ano siya, padulong na siya sa ano, dakpo na siya. Tarry here. Mo ning kanta na gi-request kung takang Brother Aday, no?
Naikanta na, tarry here, no? Tarry here, tarry ye here, and watch with me. Sabihin, bantayin nyo ko niyo, kumbaga, magbilar mo, kumbaga. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, Oh, my Father, if it is possible, let this cup pass from me, nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Kita mo pa rin ang humility, pagpaubos sa atong Ginoo, in spite na nakitaan niya na sa unahan, ang kasakit sa kamatayon sa cross. And he cometh unto the disciple, at na po siya sa mga disciples, mga gipang training niya ba? And findeth them, o sinahitabo, asleep, and said unto Peter, What, could ye not watch with me 1 hour? Sa lang ka oras ang gipangayo sa Ginoo, di ba mo di ba mo kabantay na ako sa ka oras? Sometimes may mga nag-duty, no? May mga kailata mga pulis. Usahay, sobra-sobra ang ilang oras sa ilang duty. Usahay, tungahon pa siya. Sa mga gwardiya, ganun din. Pagka merong oras ka relibo mo, ang oras ng relibo mo, alas 8, tungahon ka, usahay na imong karelibo, alas 10 na, alas 11. Di ba? Extra pag extra oras, no? O niya, ikaw, kamot-kamot ka sa ulo, gutom na kayo, kaulion na ka. Pero si paabot sa imong relibo. Napay panahon na ang relibo nimo, di pagod manganhid na mo absent. So mahitabo niya na, diretso ka, straight duty ka karon. Ya ang imong mura ka hubog kay nga wa kay tulog tarong. So kung sa sigutan nato sa kalibutanon, kung ang tao ngani maka-extend ngani ng oras sa pagbilar niya para lang makaangkon og kwarta, para makaangkon og ganansya, para makaangkon og kanang income, overtime, how much more kini ingon sa Ginoo, usa lang ka oras pero wala gyud mo nihatag nako. Ingon sa Ginoo. Watch and pray ingon sa Ginoo that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Tinud-anay man. Kaagit na, especially we appreciate sa we sympathize sa tanang mga call center agent. May mga time talaga na lisod na sa ilang lawas, usahay pa pero kanina ingon to siya, nag-try ko invite usab to si mag-uyab, di ko balik mo unyang hapon. Makabalik mo siya. Diretso man mi karon kay umitulog. So ibig sabihin kanina buntag privilege na nakapaminaw siya sa wali. So salamat kay nakaigayon sila, but ang ilang duty is straight sila, lisod sa ilang physical, no? But I know sa atong panahon karon may mga time na ang Ginoo mo demand og time sa ato. Mao ning ingon siya, nasabtan sa Ginoo, ingon sa Ginoo, so mismo siya ingon, yet the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kita na mga Kristohanon, sakit sa atong pangunahuna na mo-absent sa mga bulaton sa Ginoo, pero sa atong kasing-kasing ganahan ta, pero ang atong usahay lawas is luya. Mao nang ipadayon nato, whatever ang gihatag sa Ginoo kanatong kusog, ihalad nato sa Ginoo. He went away the second time and prayed, saying, Oh my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Verse 43, and he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. And he left them and went away again and prayed the third time, saying the same words. Then cometh he to his disciples and said unto them, Diyan na, night time na ningon ng Ginoo, sleep on now, tulog na mo, and take your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. Behold, he at hand that betrayed me. Ibig sabihin, padulong na si Judas na nagbaligya kaniya. Unsay punto ko diri mga igsoon, ang usa diri ka punto, moabot sa atong kinabuhi usahay na wala na tay pakialam sa Ginoo. Ang Ginoo nagpaabot sa atong panirbisyo, but sometimes gipuli nato ang atong feelings kaysa sa Ginoo. Ang atong pagbati. Yes, dili nato malikayan, sometimes ang atong lawas gyud magluya, but ang pinakanindot dili kita nagpabilin sa kinabuhi o sa kinaiya na apathy. That's the reason why we need to be active, because of the adversary, because of the apathy written in the Bible. Nakita nato, ultimo ang mga apostoles wala na ipakialam kung si Kristo ba'y dakpon o dili. Ang hangyo lang ni Kristo, ubani ko ninyo sa pag-ampo, pero nasipyat pa. Ultimo mga apostoles nasipyat nga ni. We are not better than this apostle. Number 3,
Why we should be active? Number 3, because of anarchy. Anarchy means lawlessness. Maano ka na lang sa social media karon, tanaw nimo. Wala na gikadlukan ng mga kabatanunan karon. Bag-o lang na ay estudyante ni pusil sa iyang maestra. Na ay isa ka anak gipatayang iyang inahan. Na ay usa ka grade 4 student gitabangan sa mga hamtong ng edad. Tanawa karon mga kabataan, always involved ang ating mga kabataan ngayon, lalong-lalo na sa atin sa Pilipinas. Involve ang mga young people, and here's the law na nagaprotection sa kanila. Pag sila ang nagkasala, walang human rights. Pero pag yung mga biktima, kawawa naman, wala silang human rights. Wala man ko niingon na ato na lang sila, patsyon sa dili. Ang punto ko diya, nahatagan untang hustisya. May mga iba, pakaunon pa sa gobyerno, pagkatapos, giamuma, pagkatapos, paghawa nila diya, the same giapo na pattern, balik na naman. Mayroong tinanong, ikapila balik mo na dire. Nag-ulitaw na lang siya, kasi nagsugod pa siya, ng batanon pa siya, mauna na iyang trabaho, sige, pangisnats. Dito na priso sa Osaka Station, di ko na isulti asang istasyon. Niingon tong pulis, dili lang kalima, balik-balik na siya diring. Karon nag-edad na siya 18, di na siya pwede kagawas. Katuday sa bata pa to siya na anad na. You know the reason why? Because the Word of God is close sa atong komunidad. This is our weapon. Morning every time mubarog ta, mutudlo ta bisan asa man na mga usamang matang na klase mga tao, always speak with authority because this is our final authority. Pag mo atubang ka na, ayaw mo ingon na mag-ulaw-ulaw ka, maulaw man kumubasa sir, maulaw man ko ibasa ni, kay, ano ko, mga pulis man na sila, mga kinsa man na sila, kung wala sila nakadawat sa Ginoo, bisa pa presidente na, kung wala sila nakadawat sa Ginoo, he needs to hear the word of God from this young boy. Kahit na ikaw, yung kabata, ayaw na isulti, sir, ano pala ko, grade 6 lang ba ako, ayaw isulti na. You have the authority. When you speak the word of God, God will use you in a mighty way. Bisan pa kini mga tawhanan ni, mga abogado. You know, dagang abogado na padulong impyerno. Dagang mga doktor na padulong impyerno. Dagang mga ilado sa kalibutan na padulong impyerno. Why? Because gisalikway nila. And that's the reason why na atong nasod, bantayan ninyo sa atong nasod, daghang ng gawas na wala na balaod. Na nagpalo sila sa balao sa loob dalan. Kung di nga sila kapalo sa loob dalan, how much more the law of the Lord? Ang batas sa Ginoo. Listen nga ni sa ito, ang mga Kristiyano sa inyo, follow ni ini, but you know, by the grace of God, padayon ta. Why we should be active? Because kining tulo ka butang, mauni ang nagapatay sa atong kaugalingon, at the same time, mauning nagapatay sa Kristyanismo. Kining gitawag adversary. But we have the grace na gihatag sa Ginoo kanato. We have the power because ang Ginoo ang nakauban nato. Even the apathy, ma-overcome na nimo. Padayon lang ta atong ihatag ang atong panerbisyo sa Ginoo, and ang atong mga kaaway usay walay Ginoo. Tanawa dia ang Psalms 14 verse 1. Diri sa muna ta sa unya ng Acts. Psalms 14:1 muna. Una-una ko ang Psalms 14 verse 1. Ingon gi sa Psalms 14:1, mao ni kanunay na atong isulti sa mga tao na way Ginoo. Moingon sila, the fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. Ingon sa Bible, the fool hath said in his heart, there is no God. Maka-encounter nga ni kitag tao na moingon na di siya mutuog Ginoo. Basaha ang Psalms 14:1. Mao ning description sa Ginoo. Ang Ginoo nag-ingon na ang taong buang-buang moingon sa kasing-kasing, there is no God. May isa ka eskwelahan dire. Government school unta na siya. Ilado. Pero saan ginatudlo? Radicalism. I know them because I have a lot of friends in Manila. Nagika niya ng eskwelahan na. Sila ang organize sa mga komunidad. Sila ang ginagamit sa mga New People's Army. Ginasudlan ng kanang eskwelahan na para pag-abot. Ultimo mga dato nga ni, makumbinsin nila.
mga anak sa dato, kaya may bulong ka na lang, namundok, na dato manunta, because of their ideology na communism. Mo na ka ng eskwelahan na, pagkadiya, nagikan ka ng mga estudyantiya, mo adto sa komunidad, may bulong ka, mga gwapa, mga gwapo, mga anak sa dato, mukaon, mudildil, kanang ginamos, mukaon, bulad, magkinamot, naibulong ka nga naman anak ng dato, kaya nga naman, because of their ideology, na ang Ginoo ang ilang kaugalingon. Sa ilang pinaglalaban, na moingon, wala. Kabantay mo ka ng kaslon kini mga 8 grupo. Dili sila mo invite og simbahan. Mugunit sila bala sa ilang kamot. Unya magpabuto sila, unya ikasal sila. Oh, mao na ang ilang practices. Sa ato kung kita atong himuon na suko gyud ang Ginoo niya na. The Bible says, the fool that said in his heart there is no God. Any person, usa man, posisyon mo sa kalibutan, kung ikaw mo ingon, why Ginoo, walang Diyos, I want to tell you that your heart is domained by the devil. Dumala na sa yawa nga naman, ang imong kasing-kasing is a heart na mayroong anarchy. Kanabang Diyos, tao na walay Diyos, walay Ginoo. Acts chapter 12, tanawan ni dire, may usa ka example dire. Acts 12 verse 18 to 24. Ingon sa Acts chapter 12, verse 18 to 24. Ingon diri, now as soon as it was day, there was no small stir among the soldiers, what was become of Peter. And when Herod had sought for him and found him not, he examined the keepers and commanded that they should be put to death. And he went down from Judea to Caesarea and there abode. And Herod was highly displeased. Ingon pa diya, was highly displeased with them of Tyre and Sidon, but they came with one accord to him, and having made Blastus the king chamberlain their friend, desire peace, because their country was nourished by the king's country. And upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, it is the voice of God, not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of the worms, and gave up the ghost. But the word of God grew, and multitude. What an example. Kining tawhana, gidayig siya sa tao, giukbuan siya tao, wala niya gibadlong. May account sa Bible na si Peter and Silas, mura gigukod sila para sambahon sa mga tao. Gigising nga nilang tanina. Ilang anong mga tao na ingon sa, kami ay mga tao lamang. Ayaw kami ang sambahan Diyos. Pero kini si King Herod, nagdawat siya. O pagdayig. Anything na atong dawato sa atong kaugalingon, morning usa kabutang, na dili na maymaya ang Diyos. Because their heart is, ang iyang kasing-kasing, murag na ingon siya, wala may Ginoo, ako ang Ginoo sa akong kaugalingon. Morning nahitabo kang King Herod at that time, nagiulod siya. Instant ulod ni. Oh, instant. Diya mismo dayon, gijudge sa Ginoo. Instantly. Why we should be active? There are 3 reasons. Because of adversary, apathy, and anarchy. Number 2, the next point is, how to be active. May mga reason, negative, but this is the positive now. How to be active? Number 1, by tapping our source. Wala tay source. Wala tay katong kaugalingon. Philippians chapter 4 verse 13. The Bible says, Philippians 4:13. But, sa Philippians 4:13, ako ni basahon. Ingon din sa Bible, sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Wala kita! Ang Ginoo ang naghatag o kusog ka nato. Nagbarog kita karon, nakakaunta karon, nakatulog kag tarong because of God. Amen. The Bible says in verse 19, but my God shall supply. Ingon pa sa verse 19, usay gingon, but my God shall supply
all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. What a God that we serve. We need to tap the source. Naka-experience na mo na walang-wala, pero God will provide. God will use someone, some raven, sometimes sa panahon nga ni Elijah, giprovidean siya ng usa ka uwak na namunin ni supply pagkaon niya, kaya nagtago siya dito sa kuweba. Sa panahon ng mga Israelite people, gigutom sila, gipaulanan sa Ginoo ng angels food, manna. Sa ato, Julie, sa atong gipaabot. Usahay, mga angels burger na palaman. Pero yung panahon nila, mas lami ito. Ikumpara mo sa Julie's, sa Angels Burger, sa Alberto's Pizza, mas ganahan kumukaon niya to. Katong gikan mo sa langit, gihatag sa Ginoo. Ha, Angels Food, lalimang ka. O, kung may Angels Burger karon, kanya ito may Angels Food na, ang Ginoo na nag-provide. Kana bagura ng mga angels, Angels Burger. Ang tinuod na Angels Food, gipadala sa Ginoo, ngadto sa katawan sa Dios, to provide the needs of His people. Nauhaw sila, gipadalaan sila tubig. Reklamo sila, gipadala sila pugo, quail. Oh. Ang atong ginaluto, kanang quick lang, itlog lang, sila, ano yun? Karne yun. Mga ato, quick lang na, pero sa ila, tinuod yun ka ng dakpon, dali naman na dakpon. Madakpan man ang pugo. Oh. I don't know, sa pagluto lang, sugba ba nila? Oh, ang takabalo sa pagluto. Pero abundansya gihatag sa Ginoo. Because they ask God, nangayo sila sa Ginoo. How to be active? Walay lain, pangayuan nato, always mutap kita. Tapping our source is the best way na mahimutang active sa Ginoo. Every time na atong tanaw atong kaugalingon, every time mo tanaw ta sa atong kaugaling, magluya manggud ta. Kanang wala kanay kapasidad, may mga hungong ba sa yawa. Ngitag trabaho diya kay may mga ingana na time. But you know, by faith padayon ta. God will provide because God knows our needs. Not only by tapping our source, but by testing of our stamina. So, ayan na ito kung asa ba takutob. Si Apostol Pablo, gisuwayan sa panahon, pero wa siya natarog. Panahon na nagsuway sa iya, ha? Kahigayunan na nagsuway sa iya. Pero sa gingon niya, sa Acts 20 verse 24, ingon sa Bible, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ to testify the gospel of the grace of God. Ang Anabaptist Church, 38 years, I believe, gisuwayan sa Ginoo ni ang stamina sa Anabaptist. And with full support, we are praying. Of course, may mga adjustment pa ta. We need to support the man of God na naakaroon gibutang diri. We need to give reverence due to the man of God na gibutang sa Ginoo. Ano man, dili lalim mudala sa usa ka simbahan. Yes, Pastor Dan is experience-wise, dugay siya, kauban-uban siya. Pioneer na ini nga simbahan, una siya gud ang kumbaga na-enhance. But you know, there are a lot of things na dili nato pwede i-compare ang nadala ni Pastor before. But as long as he is in line with the Word of God, we need to follow the man of God na gibutang diri sa atong simbahan. And to be honest, ngayo ko niyang dispensa, Pastor, lisod sa ako pag-adjust kay, siyempre, kabas good mi sa Bible School. So, karon hinahinay ko gi-adjust sa akong kaugalingon to give respect to the man of God. Yes, classmate mi sa Bible School, but in terms of position, layo ra, dili ako pwede mutupong. Because he is the man of God na gibutang diri sa Ginoo. Siya ang nabinlan, nagihatag sa Ginoo para saya ang leadership niini nga simbahan. And our stamina as a church, I believe, may mga problema na moabot sa atong simbahan, breakdown, but ingon sa Bible, like Apostle Paul, none of these things move me. Padayon ta. Nga naman, ingon din sa tanawan nato ang 2 Corinthians chapter 11 verse 26. Anawa ang giingon diri.
Mao ni sa usa ka sekreto na makapadayon ang usa ka Kristohanon sa 2 Corinthians chapter 11 verse number 26. Ingon diri sa Bible 11 verse 26. For as often as ye eat this bread, tama ba ko? 2 Corinthians, I'm sorry. I'm reading 1 Corinthians. 2 Corinthians chapter 11 verse number 26. Ingon diri sa 11:26, in journeying often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by my own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. Tananin na experience, yung perils yan in danger, tanang kakuyaw na agian niya. Karon sa atong nasod, we have in perils of what? Waters. Flood control is coming. Kabalo gyud ang Ginoo, no? Kini mga bakakon sa panggobyerno nato, kini mga kawatan diya, kani mga kontraktor na pilting pila ka mga binilyon kanila mga sakyanan. Nagpaano sila, akala na dili sila mabuyanyag. Kini mga senatong o congressman na naadi naglingkod. Makaingon naman nato, sakit man isulti pero mo man matuod. Naato ng kwarta mo ni naatay katungod na musulti. Kaya nga naman, sa imong pagpalit, bisan pa sa imong bugas pa lang nagipalit, may tax na siya. Bisan pagpagasolina nato, may tax na. Gaya naman, gabayad kita. Kita ang gabuhi ni mga tawhana, pero tanaw ang gihimo, ang gidula nila ang ilang mga project. Mo ni kabalo ang Ginoo, kini mga pagpamakak nila, di paulanan sa Ginoo. Padadaan og ginagmay lang na ulan, dili pangani ito panahon ni Noah, 40 days and 40 days, of course, di na mahitabo. Wa pangani itong 24 oras, itong ulan diri sa Cebu, tanawan na hitabo. Naglunop ang Mandawi, naglunop ang Cebu, naglunop ang Lapu-Lapu, samot na sa Manila. Nahibaluan na inoon ang ilang mga kalaki. That's why we are praying that our country, padadaan gud sa Ginoo, ng pagpahimangno na unta kini mga kasing-kasing nining ato mga lawmakers na ay Kristo sa ilang kasing-kasing kay nga naman gamay lang na pundo na moadto sila magamit nila sa taong bayan. Gamitin dayon kini mga tawana puro taong bayan. Pero sa pagkatinud anay good, ang Ginoo nakakita sa mga hilak sa mga pobre, sa mga hilak sa mga tao na ilang giabuso. But I want to tell you, sa Bible giingon, gipaandam lang sila aron sa paghukom. Ako ni i-add ning James chapter 5 ba to? Okay. Ingon diri sa sa verse sa to kanina, Brother Jaser, gipangayo mo na akong verse. Verse 5, no? Verse 5. James 5, no? Ingon pa diya, ye have lived in pleasure on the earth, gisigutan ni mga tawanan and been wanton. Ye have nourished your hearts as in the day of slaughter. Mao na siya. Moabot ang panahon daw kini mga tawhanan ni nagpasasa nining kalibutan na wala sila laing gihimo, pati tiyang mga Kristohano na apektado ta. Moabot ang panahon ingon sa Ginoo, sa adlaw sa pag-slaughter, sa adlaw sa ting-ihaw, ihaw na sila tanan. Of course, kung magbasa sila Bible, unta makumbikta sila. James chapter 6 ba ito? Timothy. 1 Timothy chapter 6 verse 18. 6:10. 1 Timothy 6:10. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Morning na hitabo sa atong nasod. Ang issue dire, it's not because of politics na kompetensya nila. Ang issue dire, people are loving too much sa money. That's the reason why, kahit na maghigala na sila, mag-away na sila, because of too much love kining kwarta. Morning atong nasod padulong sa kalaglagan because a lot of people, especially kada mga naa sa posisyon, mapinanggaon sila sa kwarta para sa ilang kaugalingon. That's the reason why ang atong nasod ginapaagi nini. What dita proven and tested na.
Even sa panahon pa ni Pastor Bonales, kanunay na siya nag-remind sa to, what if padadaan ta ng mga kusog na kalamidad? Makabarog ba ta? Ma-shake ba ta atong pagtuo? Padayon ta na mosalig sa Ginoo. Why? Unsa may mahitabo sa kalibutan, this world is not our home. O sa man mahitabo ning kalibutan na magka-breakdown man ni padayon ta nga naman ang Ginoo nakabalo sa ato mga giagian. Dili kita niya paagion sa sa tribulation period. Di kita niya paagion sa kamot ni Antichrist. Be a rapture, kuwaon ta sa Ginoo. The dead in Christ shall rise first, and which we are alive, kita na mga buhi. Sakgawon ta, kauban sa Ginoo. That's our blessed hope. And very soon moabot ang Ginoo. Pero bago moabot na, grabe ang mahitabo sa atong kalibutan. Karon mo worse pag ning atong gobyerno. Timan naagyo niya may mga panghitabo dia sa atong mga naglingkod dia na mas worse pa sa mga panghitabo kaniadto. Sila mismo nag-away-away na karon. Dako kayo ning issue na ni, kining corruption sa atong panggobyerno. Grabe ang corruption sa atong nasod. And let us pray together na magpadayon ta na naatay baruganan sa tubangan sa Dios. Testing our stamina asa takutob. Number 3, not only tapping our source, testing our stamina, tightening our service. Atong pahugtan ng atong serbisyo sa Ginoo. Ingon pa sa mga pulis, ang ilang motto is to serve and protect. Kita ng mga life coach, mga magtutudlo sa ila, kanunay natong ginaremind sila, ang atong motto is not to serve and protect, but to speak and to preach. Sila mo serve daw sila sa protect sa komunidad, pero kita ng mga magtutudlo, isulti nato ang kamaturan o walihan nato sila. And ang atong katungod naa na sa Biblia. Tanawa ang Romans 12 verse 1 and 2. The Bible says, Romans 12 chapter 12 verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, we sing sa Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kanunay ni ginagamit na verse. Every time we challenge young people, we challenge the believers, importante ni siya. Why? This is the issue na kita mag-tight, maghugpong sa atong pagpangalaga di action. Tightening our service, diya na base ang atong panerbisyo must be acceptable in the sight of God. Number 4, second to the last. Not only how to be active by tapping our source, testing our stamina, tightening our service, but number 4, by trusting our Savior. Wala tay laing saligan, kundi ang atong manluluwas. Amen. Psalms 112, tanawan nato ang Psalms 112, verse number 7. Ingon sa Psalms 112, verse 7, the Bible says, He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Amen. His heart fixing, trusting in the Lord. His heart is fixed, trusting in the Lord. Ingon sa Bible na ang atong kasing-kasing naka-fix na, dili na pwede matarog, nga naman nagsalig kita sa Ginoo. Ano na, nindot kayo itong verse na gibasa ni Sir Noy. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Morning reason na karong nga gabi, we need how to be active, we need to trust or trusting our Savior, atong saligan ang atong manluluwas. And the last one, number 5 is the importante ni siya. How to be active by testifying our salvation. Hapit ng atong mission conference. But bago pa mo abot ang mission conference, we testify the salvation na gihatag sa Ginoo sa katawhan. Ayon sa Acts 20 verse 21, this is ang atong kanunay gina-mention every time
mag-soul winning every time muwali ta sa kadalanan. Ingo sa Acts 20 verse number 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith to our Lord Jesus Christ. Morning pag-testify nato, isulti nato na ang kaluwasan, libre, way bayad, ang tao makaangkon ng kaluwasan, pinaagi lamang kang Lord Jesus Christ. Sad to say, dagang tao karon na ilad pa sa mga mini na magtutudlo. Dagang pang nito na ang kaluwasan, pinaagi pa sa sakramento. Ang Biblia nag-ingon sa 1 Peter 5:12. Danawan nato 1 Peter 5:12. Ang 1 Peter chapter 5 verse number 12. Ingon diya, by Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose I have written, briefly exhorting and testifying that this is the true grace of God, wherein ye stand. So, ang atong barugan, dili ang sakramento, dili ang atong kaugalingon, dili ang atong buhat, ang barugan nato, the grace of God, the grace of the gospel of the grace of God. There will come a time, wala na'y panahon, na muwali ka sa grasya sa Ginoo because we are going to heaven. Kuwao na ta sa Ginoo. There will come a day na wala na tayo preaching. Or there will come a day that there is no street preaching. Wala nang street preaching sa langit. Wala nang soul winning sa langit. I want to tell you, samtang mahigayon, karong panahon na, we need to testify the salvation to these people. Why? Marami pang tao na wala nakadawat kang Lord Jesus Christ. We need to tell them about the love of the Lord Jesus Christ. Because the reason why, nga nung kinanglan nato, Acts 4:12, naabay laing ngalan, is not the name of our church, it's not the name of any person, but the Bible says in Acts 4:12, ingon sa Bible sa Acts 4:12, neither is there a salvation in any other, for there is none, pag yung there is none, wala na ilain, there is none other name under heaven, giving among men, whereby we must be saved. Wala na ngalan na maluwas ang tao sa ngalan ni Lord Jesus Christ. O gi-confirm na ni Jesus Christ sa panahon na nangutana kaniyang usa ka apostoles, Lord, always you tell us about the way. How can we know the way? And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Thank God, Jesus Christ is the only way to heaven. Anabaptist is not the way. Catholic is not the way. Mormonism is not the way. Kibulo is not the way. Only Jesus is the way to heaven. And we need to testify that salvation. Mungon ta, sir, bata pa man na. We thank God sa atong mga nagtuturo sa mga bata. Since pa kaniadto pa na. Dagan ang mga kabataan na natudluan nato sa atong simbahan. Sa panahon pa ng leadership ni Pastor Bunales until sa atong panahon karon, nadagan ng mga kabataan na nakadawat kang Jesus Christ. Dili nato i-underestimate sila. Kaya naman, tinuod bata pa na sila, pero pag sila natudluan sa kaluwasan, we need to testify. Nganong bata pa lang dapat i-train nato. Acts 16:31, I believe you memorize that verse. Sa Kulon, every time, pag-preach ta. Last Friday, unsa tawag ni? Dili na scam sa ni. Na Franco last Friday. Yang siya Jonathan ay ulay man ko abot. Sige na, ikaw na sunod dili kay kang sa ngala to si Kenneth, ikaw na sunod kay ikaw last. Sige. Sa among naandan kada ulay na mo na verse. Believe on the Lord Jesus Christ. Ni-attempt ko. Sa ulahi, ibili na mong misay. Believe on the Lord Jesus Christ. Wala mo nitingog. Awali pagyapon pa dayon. Sa makausa, among ginabili na misay. Believe on the Lord Jesus Christ. And wala man sila nidungan. Murag ilad ko da. So niundang ko. Pag-undang ko, tani mo akong last. Dili pa, si Brother Vincent pa ang last. So si Brother Vincent ang ni singgit ng Believe on the Lord. Nagdungan mi tanan, nindot kay paminahon. How we wish na ay mga kababaihan dili sa simbahan nato, no? Higayon mo, dili man na taas na oras. Di ba? Makataas nga nitag istoryag marites, kana pa kana, drop by lang mo dito.
Awa ko gingon ng mga maritista ta. Ang punto ko ba, nangangani tayo time na usahay mag-istorya sa tagdugay no, drop by mo dito nya nindot kayo mga pildihonon pa ta ng mga Jehovah's False Witness. Nga naman. Nagpanuna sila. Uban nga ni mga tiguwang pa, mga sungkod. O balasaw no. Libre pa paggunit nimo, pagkadugay mo mangayon na sila donation. O dai libre. Kita libre ta. Mo ni kanunay natong ginariman kay naay nagwali-wali diha na mangayo og sinsilyo. Ang atong ginasinggit, kami dire dili mangayo og sinsilyo, ang amo pangayon tibok. Dili mao. Di ta muwali ni ana, ha? Isog pa kayo, di mo kayong sinsilyo. Ang amo tibuok. Bisan pa tibuok o sinsilyo wala. Pero kung naay mga tao nga ni mo duol in good faith. Kagaya one time, nagwali mi diha. Na iniduol. Ningatag pamalit og tubig. Balibarong, ayaw sir. Pagtanong ko 100 man. Ayaw sir. Huwag na, dagan mi. Ayaw sir. Gibalibaran ko. Pero siya, sir, dili ni panghatag kagaya ng nangayo diri. Dili mi muhatag na kini ginahatag na migi. Kay kabalo ko iniguman yung wali, mga uhaw mo, palit mong tubig. O, daw ato palit og tubig. Kana in good faith na. Pero ayaw lang mo pakuha sa social media, matutukan yung tag-camera niya, pata na makita na sa TV, kini mga nawaptis, nangayo, nagkwarta sa kadalan. Walay bayad ang kaluwasan, libre ni. Dili nata dapat pabayaran. Gidawat nato ni siya na libre. Atong iser na libre. Kaya nga naman, ang kaluwasan, dili mo pwedeng bayaran. Pila day ang kantidad sa kaluwasan. So, kinahanglan nato, we need to testify the salvation. Kung nahimo na sa mga kulto, di ba ako nag-mention kung isang mga grupo kung nahimo na nila, nagka-unite nga sila, nagkayusa nga ni sila, kita, I hope and I pray na sa karong Friday unta na ay makadrop by sa inyo diri. O, kusay, kami ng mga lalaki. Sayang, pag humanagwali, magtinanaway. Natay snack. Salamat nga pala, no, ako nang i-mention. Brother Derek, consistent ni siya. Kusay, may mga time na pero kanunay ni siya magpadala ng para snack na mo. Kaya ang imo ni Brother Vincent, kung asa man nato nung madala, Brother Nuno Yusay, mag-video na yung kaon me. Pasalamat me. Ano man. Kabalo si Brother Derek because he's street preacher before. Kabalo siya sa gibate. So sa inyo mga baga-baga gamay, inyong bawasan lang ninyo gamay nyo, pwede nyo ipa-snack every Friday. Kung di mo mukadto. Wami na ngayo, pero nagpadungog-dungog rami. Kaya lisod biya ka nang ginagawa na, tulon pang umana kang wali niya, tulon ka glaway, walang tubig, wala manlay pampalit og julis, no? Pero na mga uban diyan na good, kana bang may mga gipanalanginan sa Ginoo, kanang dagan ng motor, dagang sakyanan, pwede na. Pero anyway, may snack o wala, padayon ta. May kwarta o wala, padayon ta. Kung sa bagay mga apostolis kanito, nawali na dirito. Naglisod sila kanito pangita pagkaon, pero naibata na nihatag 5 katina pa 2 ka isda. Pero napanangalingin ang pitindagana. So ibig sabihin, tama itong gingon ni Brother Joseph nung nagwari siya. Little is much when God is in it. So gamay man na siya. May mo donate man sa inyong mga 20 pesos, kung 20 sad mo ka ba, okay, dako na. Ayun, istorya ko lang kamay, no, kaya closing naman ko. Kahila kinuha ko kung ako hinumduman. One time, Pastor Burnales, saka kami sa gaas. Kabalo mo ng gaas, piting bugnawa. Niya, dagang tao, dagang mga trainee. Mag-jacket na pastor, snappy kayo na, nag-jacket og black. Ano siya? Tugay pa magsugod kay, napa mga aktiso, nagbarog minto. Pastor, sige, observer. Ingon siya, lami unta natay kape, no, kay bulubog na uning dapita, grabe yun. Wata kabalo ng kape. Unta sila mag-offer na unta sila kape. Akong gaya, pastor. So kaya pwede, padunito ng tag-25 kustabos na. Dagan man na, kung tag-25 kustabos, pastor, dagan na siyang kape. Tag-25 kustabos ng kada usa ka trainee. Di man siguro bugat sa ilahana. Kato, joke lang to, pastor, sa ako, gi-jokean ko siya. Gitinunood bitaw ni pastor. Yung pastor, kami dire, wala may kapanghayog. Ano dire, pero usahay, bugnaw man kayo dire. Kung naitang dugo ninyo dire, bisa tag-25 kustabos, makapainom kamo sa alagad sa Ginoo, ingon sa Biblia, bisan nga ni tubig lang, dako na inyo reward. How much mo napay kape, nanay color na. Pagsunod na mong ato, kada ato nanay pa, napay kape. Ay, kapag pagsakay ni pastor, panaog mi dire,
taho pa itong among sakyan, taho. O, di epektibo di itong imong suggestion. O, di nita maglusod-sunod. Kada abot na ito, nanay kape, o napay pan. O. Wala ta nag-ano. Pero ang ato, bilang alagad sa Ginoo, initiative na lang sana. Of course, dili kita ka-expect sila na mag-initiative na nga na. Nga naman, they don't know what is ministry is all about. Pero ang pinakanindot, once imo ni sila masulti, matudluan, matraining sila, mahimo silang generous, panalanginan sad sila sa Ginoo. Dagang mga pulis karon na nag-testify, tinud-anay, naghandom kay Pastor Bernales, ingon sila, katong yung pastor, very generous to. Mao pa itong muhatag sa mua. Kaya kami nakatuon sa admi. Oh, ang gasolina, pastor. Tagtanaw ko, may 100, may 200. Oh. Kaya nga naman, nakaagi sila, nakita nila ang ihemplo sa atong simbahan. So sa ato pa, once we testify the grace of God, the salvation of God, we know na unsay atong gitanom, mausa ang atong anihon. We sow the seed of kindness, muani ta og. Oh. Bisan pa pangutano natong taga-Absiyo. Si pastor kanunay niya ginasultin la diya na si pastor is very that's a very good example na gibilin sa atong pastor diri sa atong simbahan. Na maging active kita. Be active. Why? 3 reason nga naman. Because of adversary, di na mawala, na hantod marapture na na anay adversary. Samot na because of apathy, dagan tao karon wala na pakialam. Samot na because of anarchy, dagan tao karon wala na Ginoo. Natabunan na ang Bible ng TikTok. Natabunan na ang Bible ng Instagram. Natabunan na ang Bible ng Facebook. Of course, naatan niya na. Content creator, mag-content creator naman ta, pero apila nato sa Ginoo. No? Importante na, dili lang dapat ang motto is for God and country. Dili sad ta mag-silent kung may problema sa naso, ato sa isulti. For God and country. So, mo na siya. Ang tao karon anarchy na. Mo na siya ang reason. How? Lima kabutang. By tapping our source, by testing our stamina, atong suway natong sa takutob, by tightening our service, by trusting our Savior, and by testifying our salvation. Let us pray and ask the Lord's blessing. Pasalamat sa Ginoo sa atong nahuman na serbisyo karon at ang Ginoo mahimaya sa atong kinabuhi. Let us pray. Loving Father, thank you Lord for this wonderful evening. Thank you Lord for giving this opportunity na mahimo ko nga galamiton, especially behind this pulpit. Dili ni ako ang pulpit, kung dili gipapiyal mo lang ni para sa imong mga alagad. Lord, help us God to put our faith always in you. We believe being an active person, dili na mo pwede ipasigarbo because once kami mo pasigarbo sa among kaugalingon, pwede may matumba. But by your grace and mercy, nagpadayon mi. Lord, liguna kami, tabangi kami as a church, tabangi matag-usa may mga ginapang-agian ng mga problema karon, ikaw Ginoo panalipod kanila, mga protection, especially may mga gibati physical. I pray also po may gibati sa physical. I pray for your sustenance. Thank you Lord for allowing this opportunity to worship you, to give glory into thy name. We give you back the praises and the glory. In Jesus' mighty name, amen. God bless and